Ang unang tunog ay ang pagtama ng bakal sa matigas na kahoy. Isang malakas, mapurol na kalampag na yumanig sa buong bahay, sapat na para gisingin ang mga aninong natutulog sa sulok. Sinundan iyon ng isang sigaw, isang dagundong na hindi para sa tao, kundi para sa isang hayop na nasasaktan at galit. Para kay Laya, iyon ang tunog na naghuhudyat sa pagsisimula ng gabi. "Dito, anak. Bilis." Pabulong na wika ni Amalia. Hinihila ang kamay ng anak patungo sa kadiliman sa ilalim ng kanilang sahig na gawa sa kawayan. Ang bodega ng patatas. Ang hangin sa ilalim ay malamig at amoy lupa. Naramdaman ni Laya ang gaspang ng pader na adobe sa kanyang likod habang siniksik niya ang sarili sa pinakalikod na bahagi. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa tabi niya, nanginginig ang kanyang ina. Ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Laya habang ang isa naman ay nakapatong sa kanyang malaking tiyan, na para bang pinoprotektahan ang kapatid niyang hindi pa isinisilang mula sa halimaw sa itaas. Ang lambanog. Nag-umpisa na naman siya. Halos hindi marinig na sabi ni Laya. Sinusubukang bigyan ng pangalan ang demonyo. Kapag may pangalan, nagiging totoo ito. Kapag totoo, mas madaling intindihin. Ang alak ang kalaban. Hindi ang kanyang ama. Iyon ang kasinungalingang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa itaas, isang malakas na kalabog ang sumunod. Tunog ng isang upuang binagsak sa dingding. "Amalia! Laya! Nasaan na kayo, mga puta kayo?" Napapikit si Laya. Ang boses ni Tomas, ang kanyang ama, ay garalgal at puno ng galit na hindi niya maintindihan. Ito ang boses na gumigising sa kanya sa gabi. Ang boses na sumisiksik sa kanyang mga panaginip. "Huwag kang maingay," bulong ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa siwang ng sahig sa itaas, kung saan tumatagos ang kaunting liwanag mula sa gasera. Nagdarasal siya sa demonyo. Hindi siya nagdarasal, Nay. Lasing lang siya, pilit na katwiran ni Laya. Nararamdaman ang pamilyar na inis na namumuo sa kanyang dibdib. Bakit kailangang laging may kasamang kwentong bayan ang lahat? Aswang, kapre, tikbalang para sa kanya. Iyon ay mga kuwento para takutin ang mga bata. Hindi para ipaliwanag ang isang lalaking sinisira ang sariling pamilya dahil sa alak. Isang mabigat na yabag ang narinig nila, paikot-ikot sa maliit na sala. Bawat hakbang ay tila isang suntok sa puso ni Laya. Pagkatapos, ang isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok, ang tunog ng isang itak na kinakaladkad sa sahig na kawayan. Isang mahaba, kumikiskis na tunog na nangangako ng karahasan. "Naririnig mo ba, anak?" Halos panas na tanong ni Amalia. Ang kanyang hininga ay nanginginig sa takot. Hindi na siya nakatingin sa siwang. Nakapikit siya, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatakot. "Makinig ka," kumakanta ang mga sisiw. Kumunot ang noo ni Laya. Ang tanging naririnig niya ay ang mabigat at pagod na paghinga ng kanyang ama sa itaas. Isang paghingang puno ng alak at galit. Pinakinggan niyang mabuti. Hinahamon ang sinasabi ng ina. At doon, sa ilalim ng garalgal na paghinga ni Tomas, mayroon nga isang napakahina, matinis na tunog. Isang piyok. Isang tunog na parang galing sa isang bagong pisang sisiw, takot at nawawala. Nagmula ito sa itaas.
Nagmula ito sa kinaroroonan ng kanyang ama. Lagutok lang iyan ng mga kahoy. "Nay, lumana ang bahay," mabilis niyang sabi. Winawaksi ang tunog. Ngunit ang tunog ay nanatili sa kanyang isipan. Isang matulis na nota sa gitna ng kaguluhan. Ang mga yabag ay tumigil, eksakto sa itaas ng kanilang pinagtataguan. Napigil ni Laya ang kanyang paghinga. Ang sahig na kawayan ay bahagyang yumuko sa bigat ng kanyang ama. Narinig niya ang malalim na paghinga nito. At kasabay nito, ang muling pag-alingaungaw ng matinis at mahinang piyok. Ngayon, mas malinaw. Hindi ito nanggagaling sa paligid. Hindi ito lagutok ng kawayan. Ang tunog sa lahat ng katotohanan nitong imposible ay tila nagmumula sa loob mismo ng dibdib ng kanyang ama. Bawat malalim na paghinga niya palabas ay may kasamang halos hindi marinig na huni ng isang sisiw na naliligaw sa kadiliman. Nandyan na, halos hindi makahingang bulong ni Amalia. Ang kanyang mga daliri ay humihigpit sa braso ni Laya. Ang mga kuko'y bumaon sa balat. Kinakain na siya mula sa loob. Naramdaman ni Laya ang pag-akyat ng kilabot sa kanyang gulugod. Isang malamig na kamay na gumapang mula batok hanggang baywang. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing nababaliw na ang kanyang ina. Ngunit ang ebidensya ay nasa itaas lamang nila, humihinga at kumakaladkad ng itak. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang mga yabag ay muling gumalaw. Mabagal, pagewang-gewang palayo sa kanilang pinagtataguan. Sinundan nila ang tunog ng mga paa ni Tomas na kumakaladkad patungo sa silid nito. May isa pang malakas na kalabog, ang tunog ng itak na bumagsak sa sahig, na sinundan ng pagbagsak ng isang mabigat na katawan sa papag. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw. Isang katahimikang puno ng nagbabantang tanong. Tapos na ba? O nag-aabang lang siya? Nag-antay sila. Bawat segundo ay tila isang oras. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabilis at mababaw na paghinga ni Amalia at ang malakas na pagtibok ng sariling puso ni Laya sa kanyang tainga. Matapos ang halos kalahating oras sa amoy lupang dilim, nang marinig na nila ang malakas at pantay na hilik mula sa silid, saka lang naglakas loob si Amalia na gumalaw. "Halika na," anya ang kanyang boses ay pagod at basag. Dahan-dahan silang umakyat mula sa bodega. Ang sala ay isang maliit na larawan ng impyerno. Ang upuan ay nakabaliktad. Ang basag na bote ng lambanog ay kumalat sa sahig. Ang matapang na amoy nito ay humahalo sa amoy ng takot. At doon, sa may pintuan ng silid, nakahandusay ang itak. Ang bakal nito ay kumikinang ng may malisyosong hiwaga sa ilalim ng liwanag ng gasera. Hindi na sila nagsalita pa. Si Amalia ay tahimik na nagtungo sa banig sa sulok habang pinulot ni Laya ang kumot. Ngunit hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang tunog na iyon. Ang imposible. Nakakabaliw na huni ng isang sisiw na nakakulong sa dibdib ng kanyang ama. Kinaumagahan, ang bahay ay nababalot ng isang mapanlinlang na kapayapaan. Si Tomas ay nakaupo sa labas, sa may hagdanan. Ang kanyang ulo ay nasa kanyang mga palad. Hindi siya nagsasalita. Ito ang kanyang ritual ng pagsisisi. Isang tahimik na paghingi ng tawad na alam ni Laya ay tatagal lamang hanggang sa susunod na bote ng lambanog. Pumasok si Laya sa kanilang silid para ayusin ang pinagtulugan. Ang amoy ng alak ay nanunuot pa rin sa hangin. Kinuha niya ang unan ni Tomas mula sa papag na kawayan para ibilad sa araw.
Aalisin na sana niya ang kulubot na punda nang may napansin siyang isang bagay na maliit at maitim sa ibabaw nito. Eksakto sa lugar kung saan nakapatong ang ulo ng kanyang ama. Kinabahan siya. Inilapit niya ang kanyang mukha. Hindi iyon dumi. Hindi iyon sinulid. Ito ay isang balahibo. Isang napakaliit, malambot na balahibo na kulay uling. Singliit ng kanyang kuko sa hinliliit at malambot tingnan. Tulad ng balahibo ng isang bagong pisang sisiw. Itinaas niya ito gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Walang manok sa kanilang bakuran na may ganito kaitim at ganito kaliit na balahibo. Habang hawak niya ang maliit na piraso ng katibayan sa pagitan ng kanyang mga daliri, ang lahat ng kanyang makatwirang paliwanag mula sa gabi ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang tunog na narinig niya ay hindi gawa ng bahay, hindi iyon daga. At ang bagay na hawak niya ngayon ay hindi dapat naroroon. Bigla, ang halimaw na sumisigaw kagabi ay nagkaroon ng bagong, mas nakakatakot na mukha at naintindihan ni Laya sa isang iglap ng malamig na katotohanan na ang kinatatakutan ng kanyang ina ay hindi lang isang kuwento. Ang munting balahibo ay nakatago sa kanyang bulsa. Isang sikretong tila sinusunog ang kanyang balat. Kailangan ni Laya na makalayo. Kailangan niya ng lugar kung saan ang mga anino ay hindi gumagalaw at ang hangin ay hindi bumubulong ng mga imposibleng kwento. Isa lang ang lugar na iyon. Ang bahay ni Lolo Mateo ay nasa kabilang dulo ng baryo, malapit sa paanan ng bundok Makiling. Ito'y isang maliit na kubo na napapaligiran ng mga namumulaklak na bougainvillea at mababangong sampagwita. Dito, sa kusina ng kanyang lolo, tila humihinto ang pag-ikot ng mundo. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting gumagaan sa bawat paglanghap ng amoy ng bawang na ginigisa sa mantika. Apo, bati ni Lolo Mateo. Isang nanggiti ang agad na sumilay sa kanyang kulubot na mukha. Ang kanyang mga mata ay malalim at mabait, puno ng init na tila kayang patunawin ang lahat ng takot ni Laya. Tamang-tama ang dating mo. Nagluluto ako ng paborito mo. Adobo. Ang amoy ng toyo, suka at laurel ay pumuno sa hangin. Umupo si Laya sa bangkong kahoy at pinanood ang kanyang lolo na gumalaw sa kusina ng may pamilyar na biyaya. Ang marahang pagsandok niya, anas niya ng adobo sa mangkok, ang paraan ng paghiwa niya ng sibuyas. Lahat ay nagbibigay ng pakiramdam ng kaayusan. Isang kaayusang matagal nang nawala sa sarili nilang tahanan. "Kamusta ang tatay mo?" Mahinang tanong ni Lolo Mateo. Inilapag ang isang mainit na mangkok ng kanin sa harap ni Laya. Nag-iwas ng tingin si Laya. Ganoon pa rin Polo, ang alak. Ayaw niyang banggitin ang sisiw o ang balahibo. Dito, sa ilalim ng maasikasong tingin ng kanyang lolo, ang mga bagay na iyon ay tila mga produkto na namang isang masamang panaginip. Tumango si Lolo Mateo. Isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. "Hayaan mo, Apo. May mga sugat na matagal maghilom." Inilapag niya ang mangkok ng adobo sa lamesa. Ang amoy nito ay masarap, ngunit may kakaiba. Ang karne ay malambot, halos natutunaw sa bibig, at ang sarsa ay may tamis na hindi pamilyar. Isang kakaibang tamis, hindi tulad ng asukal, kundi parang tamis ng isang hinog na prutas na nahulog at nababad sa lupa. "Masarap po," sabi ni Laya. At iyon ay totoo. Ang adobo ng kanyang lolo ay laging may kakayahang pagaanin ang kanyang loob. Mapapaungo mo siya.
na parang may kung anong mahika sa bawat subo. Sa sandaling iyon, habang kumakain siya sa tahimik na kusina, nakumbinsi niya ang sarili na ang lahat ay magiging maayos. Ang takot ay dalalang ng dilim. Ang umaga ay laging nagdadala ng liwanag at katwiran. Pauwi na si Laya. Dala ang isang maliit na balot ng adobo para sa kanyang ina. Nang isang boses ang pumigil sa kanya. "Ineng." Lumingon siya. Isang babae ang nakatayo sa gilid ng daan, sa tabi ng isang bilao na puno ng sariwang isda. Payat ang babae. Ang balat ay kulay kayumanggi dahil sa araw, at ang kanyang mga mata ay may talas na tila nakikita ang nasa loob mo. May dala siyang mabigat na amoy, ang pinagsamang alat ng dagat, ang anghang ng bagoong, at ang baho ng isda. "Ako si Belen," sabi ng babae. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Taga-kabilang baryo, naglalako lang. Pero sa paligid niya, may kakaibang kalinisan. Tila ba ang mabahong amoy ng kanyang paninda ay nagtataboy sa lahat ng ibang amoy sa hangin, lumilikha ng isang espasyo sa paligid niya na malinis sa kakaibang paraan. "Laya po," sagot niya, bahagyang yumuko. Tinitigan siya ni Aling Belen, at sa isang iglap, naramdaman ni Laya na tila hinuhubaran siya ng tingin nito. "Nakikita ko ang anino sa iyong mga mata, Ineng. Ang anino ng isang ama na may mabigat na pasanin." Natigilan si Laya. Paano nalaman ng estrangherang ito? Tila nabasa ni Aling Belen ang kanyang isip. "Marami na akong nakitang ganyang klaseng anino. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng doktor." Dumukot siya sa kanyang bayong at inilahad ang isang maliit na supot na gawa sa katsa. Puno ito ng magaspang na asin. "Ito, asin na may dasal. Ibudbud mo sa paligid ng iyong bahay, sa bawat sulok, sa bawat bintana. Ang asin ay nagtataboy ng masasamang espiritu. Ang asin ay nagpapakita ng kanilang tunay na anyo." Nag-alinlangan si Laya. Isa na namang kwentong bayan. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Aling Belen. Isang katiyakan, isang kalmadong autoridad na nag-udyok sa kanyang tanggapin ito. Nagpasalamat siya at nagmamadaling umuwi. Ang bigat ng supot ng asin ay tila mas mabigat kaysa sa dapat. Pagdating niya sa bahay, natagpuan niya si Amalia na nagwawalis sa bakuran. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at pagod. "Saan ka galing?" tanong ni Amalia. "Kinalolo po. Nagbigay siya ng ulam," sabi ni Laya. Ipinakita ang balutan. "At may nakilala po ako. Si Aling Belen. Ibinigay niya ito." Inabot niya ang supot ng asin. Kinuha ito ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kislap ng pag-asa. "Asin na binasbasan? Parang ganoon na po," sagot ni Laya. Hindi pa rin kumbinsido. Habang inaabot niya ang supot, nadulas ito sa kanilang mga kamay. Nahulog ito sa hagdanang lupa, at ang isang maliit na bahagi ng asin ay kumalat sa tuyong lupa sa may paanan. "Naku, sayang," sabi ni Amalia. Ngunit bago pa man sila makapulot, may nangyaring kakaiba. Mula sa mga bitak ng tuyong lupa kung saan natapon ang asin, biglang lumitaw ang mga bulate. Hindi isa o dalawa, kundi isang kumpol. Lumalabas mula sa ilalim na parang tinatawag. Ngunit hindi sila gumagapang palayo. Sa sandaling madikit ang kanilang mga katawan sa butil ng asin, namilipit sila ng may matinding dahas na parang sinusunog ng apoy na hindi nakikita. Napaatras sina Laya at Amalia. Parehong nanlalaki ang mga mata sa kanilang nasasaksihan.
Ang mga bulate ay nagmistulang mga itim na sinulid na sumasayaw sa isang sayaw ng kamatayan bago biglang tumigil. Sa loob lamang ng ilang segundo, natuyo sila at naging malutong na hibla ng lupa. Nakatitig si Laya sa mga tuyot na labi. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang balahibo, ang huni ng sisiw. At ngayon, ito. Ang pag-asa na naramdaman niya sa kusina ng kanyang lolo ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang bagong uri ng takot, isang takot na may daladalang katibayan. Ang insidente ng asin at ng mga bulate ay nag-iwan ng lamat sa pader na ipinantatayo ni Laya sa pagitan ng katotohanan at ng mga kwento ng kanyang ina. Sa unang pagkakataon, nagsimula siyang mag-isip. Paano kung tama si Nay? Ang isiping iyon ay mas nakakatakot kaysa sa sigaw ng kanyang ama. Dahil kung totoo ang mga halimaw, ibig sabihin ay walang lugar na ligtas sa mundo. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang imahe ng mga namimilipit na bulate ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang isipan. Muli, ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya sa tanging santuaryong alam niya. Nadatnan niyang nakaupo si Lolo Mateo sa kanyang tumba-tumba sa labas, tahimik na nakatingin sa bilog na buwan na nakasabit sa kalangitan. "Hindi ka mapalagay, Apo," sabi nito nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay kalmado na parang isang lawa sa gabing walang hangin. Umupo si Laya sa hagdanan, sa paanan ng kanyang lolo. "Bakit po ganito si Tatay Lo? Bakit po parang may galit siya sa mundo na hindi niya mailabas ng tama?" Bumuntong hininga si Lolo Mateo, isang malalim at malungkot na tunog. Itinigil niya ang pag-ugoy ng tumba-tumba. "Dahil ang tatay mo ay may pasanpasang utang na loob na hindi niya kayang bayaran." Tumingala si Laya. Ang kanyang mukha ay nalilito. "Utang na loob? Kanino po?" Sa wakas, tumingin sa kanya si Lolo Mateo at sa liwanag ng buwan, nakita ni Laya ang bigat ng nakaraan sa mga mata nito. "Sa akin, Apo." Hinayaan niyang lumubog ang mga salitang iyon. Paanong ang kanyang ama, na puno ng galit, ay magkakaroon ng utang na loob sa pinakamabait na taong kilala niya? "Noong binata pa ang tatay mo," pagsisimula ni Lolo Mateo, ang kanyang tingin ay lumayo, tila bumabalik sa isang malayong alaala. Siya ang pinakamalakas, pinakamaliksi sa lahat ng kabarkada niya. Walang inaatrasan. Isang araw, nagkakatuwaan sila. Nag-uunahan sa pag-akyat sa pinakamataas na puno ng niyog sa may ilog. Si Tomas, palibhas ay mayabang, ay umakyat ng walang takot. Habang nagsasalita, marahang hinihilot ni Lolo Mateo ang mga bukok ng kanyang mga daliri. Isang ugali na madalas gawin ng matatanda. Nasa tuktok na siya, nagtatawa, nang biglang kumislap ang kidlat kahit walang ulan. Nagulat siya. Nawalan siya ng kapit. "Nakita ko ang lahat mula sa aking bukid. Ang paghulog niya, Apo, parang isang hinog na bunga na bumagsak mula sa sanga. Dire-diretso. Ang ilalim ay puro malalaking bato." Napigil ni Laya ang kanyang hininga. Pero bago pa siya bumagsak, pagpapatuloy ng matanda, "Nandoon na ako. Hindi ko alam kung paano, pero tumakbo ako ng mas mabilis pa sa kabayo." Sinalo ko siya, Laya. Ang bigat niya ay halos bumasag sa aking mga buto, ngunit hindi ko siya binitawan. Sa pagkukwento niya, narinig ni Laya ang isang mahinang tunog. Isang lagitik. Galing ito sa mga kamay ng kanyang lolo habang patuloy niya itong hinihilot. Isang tuyo at malutong na tunog
na parang mga tuyong sanga na binabali. Siguro'y dahil lang sa katandaan, isip ni Laya. Nakaligtas siya ng walang galos, sabi ni Lolo Mateo. At noong gabing iyon, sa ilalim ng parehong buwan na ito, lumuhod siya sa harap ko. Umiiyak at nangako siya. Utang ko sa inyo ang buhay ko, Tay Mateo, sabi niya. Kahit anong kapalit, babayaran ko kahit ang buhay ko. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Laya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang galit ng kanyang ama ay hindi galit. Ito ay hiya. Hiya sa hindi niya pagiging karapat-dapat sa buhay na isinalba para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya naglalasing. Para makalimutan ang pangakong hindi niya kayang tuparin. Yumakap si Laya sa mga tuhod ng kanyang lolo. Salamat po, Lo. Salamat po sa pagligtas sa kanya. Hinaplos ni Lolo Mateo ang kanyang buhok. Mahal na mahal ko kayo, Apo. Tandaan mo yan. Umuwi si Laya ng gabing iyon na may bagong pag-unawa. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal para sa kanyang lolo at ay isang mapait na awa para sa kanyang ama. Ang mundo ay muling naging simple. Walang mga halimaw, walang mga sisiw. Tanging isang lalaking binabagabag ng isang lumang pangako. Nahiga siya sa kanyang banig. Ang isip ay mas payapa na kaysa sa mga nagdaang gabi. Malapit na siyang makatulog nang marinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa kabilang bahagi ng manipis na dingding na sawali. Boses ng kanyang mga magulang. Tomas, totoo ba yung utang na loob mo kay Itay? Tanong ni Amalia. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. At nang sa wakas ay sumagot si Tomas. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit hindi ito ang pamilyar na panginginig dahil sa alak. Ito ay isang panginginig na dulot ng purong, hindi huwad na takot. Hindi iyon aksidente, Amalia. Bulong niya sa dilim. At hindi pa ako tapos magbayad. Ang mga salita ni Tomas ay gumuhit ng isang malamig na guhit sa puso ni Laya. Hindi iyon aksidente. Ang boses niyang puno ng takot, hindi ng alak, ay nagwasak sa muling pagtatayo niya ng kanyang mundo. Ang utang na loob na sinasabi ni Lolo Mateo ay hindi pala kwento ng kabayanihan, kundi ng isang lihim na mas malalim, mas madilim. Kinabukasan, si Amalia ay abala sa pag-ikot sa bahay. May dalang maliit na sisidlan na puno ng tubig at iwinisik ito sa bawat sulok habang nagbubulong ng mga dasal. Ang katsa na naglalaman ng asin mula kay Aling Belen ay nakasabit sa bintana. Tila isang anting-anting. Ano po ang ginagawa ninyo? Tanong ni Laya. Nararamdaman ang pag-akyat ng tensyon sa kanyang loob. Ito'y dasal at gamit taboy sa masasamang espiritu, anak. Sagot ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Sabi ni Aling Belen, kailangan nating linisin ang bahay para lumabas ang nagkukubli. Pero Nay, pinaglalaruan lang niya kayo. Pilit pa rin ni Laya. Ang kanyang pag-aalinlangan ay lumalaban pa rin. Hindi niya lubos na matanggap ang ideya ng mga halimaw at engkanto. Hindi, Laya. Sagot ni Amalia. May alam siya. Nakita ko ang takot sa mata ni Tomas kagabi. Hindi na ito alak. May inilabas si Amalia na isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy at inabot kay Laya. Magdasal tayo. Magdasal tayo ng novena kay San Miguel Arcangel. Siya ang lumalaban sa mga demonyo. Nag-aalangan. Tinanggap ni Laya ang rosaryo. Lumipas ang maghapon
puno ng mga bulong ng dasal ni Amalia at ang matindi, hindi maipaliwanag na pakiramdam ng nagbabantang kapahamakan. Ang araw ay unti-unting lumubog at ang dilim ay lumamon sa sinagtala. Ang bawat anino ay tila mas mahaba, mas malalim. Nagsimulang gabi na. Si Tomas ay pumasok, ang amoy ng alak ay mas matapang kaysa dati. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, ngunit hindi sa lasing, para itong mga pulang kislap sa madilim na kailaliman. May ngiti sa kanyang labi na hindi kay Tomas. Isang nakakapanindig balahibong ngiti na puno ng panunuya. "Nagdadasal kayo, Amalia?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay malalim at hindi pamilyar. Hindi ito ang garalgal na boses na alam ni Laya. Ito ay isang tinig na mas matanda, mas malalim, tila galing sa ilalim ng lupa. Napahinto si Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. "Novena kay San Miguel Arcangel." Pagpapatuloy ni Tomas. At sa halip na sumigaw, nagsimula siyang magbasa. Ngunit hindi niya binasa ang dasal sa tamang pagkakasunod na masunod-sunod. "Amen. Sumaatin pa kapayapaan nawa lahat. Ang mga to demonyo. Ito ay ang lahat ng Panginoon Diyos." Ang bawat salita ay bumabaliktad. Ang mga dasal na para sa kaligtasan ay naging isang pambubuyo sa kadiliman. Ang boses ni Tomas ay nagiging mas makapal, mas malagoma, at ang kanyang mga salita ay tila bumabaling baliktad. Nagiging mga ungol at bulong na hindi naiintindihan. Naramdaman ni Laya ang paglamig ng hangin sa kanilang munting sala. Isang lamig na hindi galing sa labas. Para itong humahaplos sa kanyang mga balat, gumagapang sa kanyang mga buto. Tumayo si Tomas at sa bawat paghinga niya, isang manipis na usok ang lumalabas sa kanyang ilong, tulad ng hininga ng isang baka sa umagang taglamig. Kahit na tag-araw, ang kanyang anino sa dingding na sinisindihan ng gasera ay nagsimulang magbago. Humaba ito, pumayat, at ang mga balikat nito ay tumaas ng hindi natural. Ang mga kamay ay nagmistulang mga mahahabang kuko na nakakapit sa kisame. Hindi na ito ang aninon ng kanyang ama. Ito ay anino ng isang gutom na halimaw. Ang asin, "Hindi niyo ako kayang taboy," sabi ni Tomas. Ang ngiti ay lumaki hanggang sa halos magpunis ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay halos itim na sa dilim, ay nagniningning ng isang malisyosong tuwa. Ang mga dasal ni Amalia ay naging mga hikbi. Niyakap niya si Laya ng mahigpit. Ang kanyang kamay ay nakatakip sa bibig para pigilin ang isang sigaw. Ngunit walang makapipigil sa kung ano ang nangyayari. Si Tomas, o kung sino man ang nasa loob niya, ay lumakad palapit sa altar sa sulok ng silid kung saan nakalagay ang imahe ng Birhen Maria. Dahan-dahan, itinulak niya ito sa sahig. Bumagsak ang imahe ng may malakas na kalabog. Pagkatapos, tumingin siya kay Laya. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang walang awang butas sa kadiliman. "Naririnig mo ba, Laya?" Ang boses na nasa loob ni Tomas ay bumulong. Ang tunay na kanta ng mga sisiw. At doon, mula sa loob ng kanyang ama, mula sa kanyang dibdib, umalingaw-ngaw ang isang koro ng matitinong huni. Hindi isa, kundi marami. Parang isang dosenang sisiw na nakakulong sa loob ng kanyang katawan, nagmamakaawa, naghahanap ng kalayaan. Nahulog si Tomas sa sahig.
Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang huni ay tumigil. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon ito ay puno ng isang mas malalim, mas masamang presensya. Niyakap ni Laya ang kanyang ina. Ang kanyang sariling katawan ay nanginginig. Hindi na ito alak. Hindi na ito simple. Ang kanyang ama ay may pinaninirahan, kinakain mula sa loob. Habang nakatulala siya sa bumagsak na katawan ni Tomas, may nakita si Laya. Isang bagay na maliit at sagit na maitim ang lumabas mula sa laylayan ng suot niyang kamiseta sa gawing manggas. Hindi ito gumapang. Ito ay dumausdos. Mabilis, halos hindi makita. Naglaho ito sa isang maliit na bitak sa sahig na kawayan. May hugis ito ng isang sisiw, ngunit gumalaw ito na parang isang gagamba. Walang sapin sa paa. Ang matutulis na bato sa daan ay hindi niya ininda. Ang tanging nagtutulak kay Laya ay ang purong takot. Ang imahe ng sisiw na gumapang na parang gagamba ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Isang bangungot na naging totoo. Ang mga dasal na baliktad. Ang aninong hindi sa kanyang ama. Kailangan niya ng tulong. Hindi tulong ng isang albularyo na may mga bulong at dahon. Kailangan niya ng isang taong nakakaalam. Isang taong nagsalita ng may katiyakan. Kailangan niya si Aling Belen. Ang bahay ni Aling Belen ay maliit lamang, nakatayo ng mag-isa malapit sa sapa. Habang papalapit si Laya, ang malakas na amoy ng isda at bagoong ay tila humahawi sa gabi. Madilim na ang buong baryo, ngunit sa bintana ni Aling Belen, may maliit na liwanag. Ang ilaw mula sa gasera sa loob ay nagpapatunay na gising pa ito. Kumatok si Laya sa pintong kawayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Aling Belen! Aling Belen! Tulong po! Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Si Aling Belen ay nakatayo ron, nakasuot ng simpleng bestida. Walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Tila ba, inaasahan na niya ang pagdating ni Laya. Pumasok ka, Ineng, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa gitna ng gabi. Pumasok si Laya. Dala-dala ang lamig ng gabi at ang bigat ng kanyang takot. Ang unang napansin ni Laya ay ang kalinisan. Sobrang linis. Ang sahig na lupa ay pinakinis hanggang sa ito'y halos kumikinang. Walang alikabok sa maliit na lamesa. Walang sapot ng gagamba sa mga sulok. Ngunit ang amoy, hindi amoy ng isang normal na tahanan. Amoy ng pampaputi, matapang at halos nakakasulasok. At mayroon pang isang amoy, ang anghang ng mga tuyong dahon at ugat na nakasabit sa isang sulok na tila mga nakabiting buto sa dilim. Nangyari na po, sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay halos masira sa pagitan ng mga hikbi. Ang sabi niyo po, ang asin, nagpakita po siya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga dasal na baliktad, ang anino sa dingding, ang huni ng mga sisiw mula sa dibdib ni Tomas at ang gumapang na nilalang sa sahig. Sa buong pagkukuwento niya, si Aling Belen ay nakikinig lamang. Hindi siya sumisingit, tumango lang siya na parang nakikinig sa isang pamilyar na kuwento. Nang matapos si Laya, huminga ng malalim si Aling Belen. Ang yanggaw ay hindi isang sumpa, Ineng. Isa itong sakit, isang lason na ipinapasa. Paliwanag niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon, na parang isang doktor na nagpapaliwanag ng isang karamdaman. Ang nilalang na nagkukubli sa iyong ama ay isang aswang.
At ang sisiw na narinig at nakita mo, iyon ang kanyang sisiw ng tik-tik, ang kanyang binhi. Iyon ang kanyang paraan para magparami. Naramdaman ni Laya ang panlalamig sa kanyang buong katawan. Ibig sabihin po, totoo ang lahat. Mas totoo pa sa kinakatakutan mo, sabi ni Aling Belen. Lumapit siya kay Laya at hinawakan ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga kamay ay payat ngunit matatag. Ang lason na iyan ay kumakain sa lakas ng iyong ama. At kapag naubos na niya ito, maghahanap siya ng bagong sisidlan. Isang mas bata, isang mas malakas. Biglang naisip ni Laya ang kanyang ina at ang sanggol sa sinapupunan nito. Tila muling nabasa ni Aling Belen ang kanyang isip. Kailangan nating kumilos bago pa mahuli ang lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Laya. Ang kanyang titig ay matalas at hindi natitinag. Tutulungan ko kayo, ngunit may isang kondisyon. Mula ngayon, sa akin ka lang makikinig, sa akin ka lang magtitiwala. Lahat ng sasabihin ko, gaano man ito kahirap paniwalaan, ay susundin mo. Naiintindihan mo ba? Walang pag-aalinlangan, tumango si Laya. Sa puntong iyon, si Aling Belen ang kanyang tanging pag-asa. Siya ang tanging taong hindi nag-isip na siya'y nababaliw. Mabuti, sabi ni Aling Belen, umuwi ka na. Magpanggap kang walang nangyari. Bukas mag-obserba ka. Huwag kang magpahalata. At bukas ng gabi, bumalik ka rito. Tumayo si Laya para umalis. Isang bahagi niya ay nakahinga ng maluwag. Mayroon nun na siyang kakampi. May plano. Ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang isipan na nagtatanong, paano nalaman ni Aling Belen ang lahat ng ito nang may ganoong katiyakan? Habang papalingon na siya sa pinto, napansin niya ang isang maliit na altar sa sulok sa tabi ng mga tuyong halaman. May mga kandila at isang maliit na krus. Ngunit may isang bagay pa. May isang lumang retrato na nakataob. Isang hindi maipaliwanag na udyok ang nagtulak sa kanya. Habang si Aling Belen ay nakatalikod para ayusin ang gasera, mabilis na sinilip ni Laya ang litrato. Ang kanyang puso ay biglang tumigil. Nakangiti sa lumang litrato ang isang binatang si Lolo Mateo. Sa tabi niya ay isang babaeng hindi niya kilala. At sa mga mata ng batang Lolo Mateo, may kislap, hindi ng kabaitan, kundi ng isang uri ng kapilyuhan. Isang lihim na kagalakan na biglang nagdulot ng kilabot kay Laya. Mabilis niyang ibinalik sa pagkakataob ang litrato at nagmamadaling lumabas sa pinto. Ang kanyang puso ay mas mabilis na tumitibok kaysa kanina. Ang payo ni Aling Belen, mag-obserba ka, ay umaling-aungaw sa isipan ni Laya na parang isang utos. Ang litrato sa altar ay bumasag sa isang bagay sa loob niya. Ang tiwala niya kay Lolo Mateo na dati isang matibay na pader, ngayon ay may maliliit na bitak. At sa mga bitak na iyon, nagsimulang pumasok ang pagdududa. Kinahapunan, dumating si Lolo Mateo sa kanilang bahay. Dala-dala ang pamilyar na init ng kanyang presensya. Ngunit ngayon, sa mga mata ni Laya, ang init na iyon ay may kasamang kakaibang kislap. Nagdala ako ng tinola, masayang sabi nito. Inilapag ang isang palayok na luwad sa kanilang maliit na lamesa. Ang amoy ng luya at papaya ay kumalat sa hangin. Isang amoy ng tahanan, isang amoy ng kapanatagan. Salamat po, Tay, sabi ni Amalia, ang mukha'y lumiwanag. Kumain na po kayo kasabay namin. Lo, alok ni Laya. Ang kanyang boses ay sinubukan niyang gawing normal. Ito ang kanyang pagsubok.
Umiling si Lolo Mateo. Isang mabilis at halos hindi mahahalata na pag-iling. Naku, busog na ako, Apo. Nagmeryenda ako bago pumunta rito. Kayo na lang. Ang dahilan ay simple at kapani-paniwala. Ngunit sa mga taon na nagdaan, hindi maalala ni Laya na tumanggi ang kanyang lolo na kumain kasama nila. Palagi siyang nakikisalo, kahit isang subo lang. Habang nagsasandok ng pagkain si Amalia, lumapit si Lolo Mateo sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kamusta ang pakiramdam mo, anak? At ang apo ko sa iyong sinapupunan, malakas ba ang kapit niya? Inilagay ng matanda ang kanyang kamay sa malaking tiyan ni Amalia. Isang kilos ng pagmamahal. Ngunit nakita ni Laya ang mga kuko ng kanyang lolo. Sa ilalim ng liwanag ng gasera, tila mas mahaba ang mga ito kaysa dati. Bahagyang kurbada sa dulo. At sa ilalim ng bawat kuko, mayroong itim na dumi. Hindi dumi ng grasa o alikabok. Ito ay dumi ng lupa, maitim at siksik na parang kakatapos lang niyang maghukay gamit ang kanyang mga kamay. Nang yumuko siya para bumulong ng isang bagay kay Amalia, naamoy ito ni Laya. Isang amoy na hindi dapat naroroon. Amoy ng lupang basa, ng mga nabubulok na dahon, kahit na ilang araw nang hindi umuulan. Ang amoy ay kumapit sa damit ni Lolo Mateo na parang pangalawang balat. Ang tiwala ni Laya ay patuloy na gumuho. Kinabukasan, alam ni Laya ang kailangan niyang gawin. Nagpaalam siyang pupunta sa ilog, ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa pamilyar na daan patungo sa bahay ng kanyang lolo. Alam niyang nasa bayan ito para mamalengke. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dumaan siya sa likod bahay, sa hardin kung saan nagtatanim ng gulay si Lolo Mateo. Ang lahat ay nasa ayos. Ang mga kamatis, ang mga sitaw, ang mga talong. Ngunit sa pinakadulo, malapit sa sagingan, may isang bahagi ng lupa na kakaiba. Ang lupa ay halatang bagong hukay at tinabunan muli. Hindi ito pantay at mas madilim ang kulay nito kumpara sa tuyong lupa sa paligid. Kumuha si Laya ng isang matulis na sanga. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinimulan niyang kalikutin ang lupa. Hindi niya kinailangang maghukay ng malalim. Ilang pulgada lang sa ilalim, tumama ang kanyang patpat sa isang bagay na matigas. Ginamit niya ang kanyang mga kamay. Ang lupa ay malambot pa. Hinukay niya hanggang sa lumitaw ang mga puting buto. Mga buto ng manok, halata sa hugis at laki. Ngunit may iba pa. May mga pilas ng tela, basang-basa at amoy bulok. Isang piraso ng asul na tela, katulad ng kulay ng paboritong duster ng kanyang ina. Isang piraso ng puting tela na may bahid ng kalawang o dugo. Napaatras si Laya. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Hindi ito libingan ng hayop, may apapi, may iba pa. Ang takot ay nagbigay daan sa isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Tumakbo siya patungo sa maliit na kamalig sa gilid ng bahay, kung saan itinatago ni Lolo Mateo ang kanyang mga gamit sa paghahardin. Ang pinto ay hindi nakakandado. Sa loob, madilim at amoy lumang kahoy at kalawang. May mga pala, asarol at mga sako ng pataba. Ngunit sa sulok, natatakpan ng isang lumang sako, ay may isang baul. Isang lumang baul na gawa sa maitim na kahoy na may kandadong kalawangin.
Ngunit ang kandado ay hindi nakasara ng maayos. Ginamit ni Laya ang lahat ng kanyang lakas para buksan ang mabigat na takip. Isang amoy ng alikabok at kakaibang pabango ang sumalubong sa kanya. Ang inaasahan niyang makita ay mga lumang damit o gamit. Ngunit ang laman nito ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa loob, maayos na nakahanay ay isang koleksyon ng maliliit na garapong babasagin. Ang bawat isa ay naglalaman ng isang personal na bagay. Isang garapon na may isang buhol ng itim na buhok. Isa pa na may isang kupas na butones mula sa isang damit. Isa pa na may isang piraso ng pinutol na kuko. At sa gitna ng lahat, may isang garapon na mas bago kaysa sa iba. Sa labas nito, may nakadikit na isang maliit at naninilaw na piraso ng papel. Nakasulat dito, gamit ang kupas na tinta, ay isang pangalan. Isang salita na nagpabagsak sa buong mundo ni Laya. Pabigat ng pabigat ang mundo para kay Amalia. Bawat araw, ang pagdadalang tao ay tila humihigop ng kanyang lakas. Iniiwan siyang pagod at nanghihina. Ngayong gabi, mag-isa lang siya. Si Laya ay sinabing may pupuntahan at si Tomas naman ay wala. Marahil ay nasa isa na namang umpukan ng manginginom. Ang katahimikan sa bahay ay hindi nagbibigay ng kapayapaan kundi ng espasyo para sa takot na lumaki. Nakaupo siya sa kanilang papag. Hinahaplos ang kanyang bilugang tiyan habang nagbubulong ng mga dasal. Panginoon, protektahan niyo po ang aking anak. Huwag niyo po siyang hayaang madapuan ng masama. Doon niya unang narinig isang mahinang kaluskos. Nagmula ito sa labas ng bintana ng kanilang silid. Ang kanilang bintana ay gawa sa lumang kapis. Ang mga parisukat na kabibe ay malabo at nagbibigay ng kakaibang anyo sa dilim sa labas. Ang tunog ay mahina lamang, parang kuko ng daga sa lumang kahoy. Napahinto si Amalia sa pagdarasal. Pinakinggan niya. Baka hangin lang o isang sanga na sumasayad sa dingding. Muli ang kaluskos. Ngayon ay mas malapit, mas malinaw. Hindi ito tunog ng sanga. Ito ay tunog ng isang bagay na kumakaskas. Sinusubukang humanap ng siwang. Ang mga kwento ng kanyang lola ay bumalik sa kanya na parang isang malamig na alon. Ang kwento tungkol sa mga aswang na umaaligid sa mga bahay ng mga buntis. Sila raw ay may mahabang dila na ipinapasok sa mga siwang ng bubong o dingding para tikman ang sanggol mula sa sinapupunan. Hinihigop ang lakas nito bago pa man ito isilang. Huwag po! Huwag po! Hikbi niya. Niyakap ang kanyang tiyan ng mas mahigpit na para bang kaya niyang itago ang kanyang anak sa sarili niyang mga braso. Ang kaluskos ay tumigil. Ang katahimikan na sumunod ay mas masahol pa. Ang pag-aabang. Ang pag-alam na mayroong isang bagay sa labas. Naghihintay. Tinitigan niya ang bintanang kapis. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Bakit hindi na lang siya pumasok? Bakit kailangan niyang magdusa sa ganitong paraan? Pagkatapos, sa isang iglap na halos hindi na irehistro ng kanyang mga mata, may gumalaw sa siwang sa pagitan ng dalawang panig ng bintana. Hindi ito anino. Hindi ito liwanag. Isang itim na dila, mahaba at manipis na parang latigo, ang lumabas mula sa siwang. Hindi ito basa. Ito ay tuyo at parang balat ng ahas. Umikot ito sa hangin. Hindi gumagalaw na parang dila ng tao kundi parang isang bulate na sinusuri ang paligid. Isang saglit lang itong naroon. Isang segundo ng purong hindi mailalarawang katatakutan.
bago ito mabilis na bumalik at naglaho sa dilim. Isang sigaw ang namuo sa lalamunan ni Amalia. Ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang katawan ay nanigas sa takot. Totoo, lahat ng kinatatakutan niya ay totoo. Ang halimaw ay nasa labas lang. Isang puwersa, ang galit ng isang ina, ang nagtulak sa kanya na tumayo. Nanginginig ang kanyang mga binti, lumakad siya patungo sa bintana. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Siguro'y isasara niya ito ng mahigpit. Siguro'y sisigaw siya, ngunit kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung anong uri ng demonyo ang nagtatangkang kunin ang kanyang anak. Dahan-dahan, itinulak niya ang isang piraso ng kapis para magkaroon ng maliit na puwang na masisilipan. Ang bakuran nila ay tahimik. Ang malaking puno ng mangga ay nakatayo na parang isang itim na higante sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ang lahat ay tila normal. Baka namalikmata lang siya. Baka guni-guni lang ng isang pagod at takot na isipan. Ngunit hindi. Sa ilalim ng puno ng mangga, may nakatayong isang anino. Isang anino ng isang lalaki. Nakatayo ng hindi gumagalaw. Nakatingala ng diretso sa bintana ng kanyang silid. Sa bintana kung saan siya nakasilip. Nanlaki ang mga mata ni Amalia habang unti-unting nakikilala ng kanyang isipan ang pamilyar na hubog ng katawan. Ang tindig, ang taas, ang kanyang puso ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Ang nakatayo sa ilalim ng puno, nakatitig sa kanya mula sa kadiliman, ay ang kanyang ama. Si Lolo Mate. Ang kanyang mukha ay nasa dilim, ngunit kahit sa layo na iyon, kitang-kita niya ang kanyang mga mata. At ang mga ito ay hindi mga mata ng isang mapagmahal na ama. Ang mga ito ay nagbabaga, 2 piraso ng uling na may lamang apoy, nagniningas ng isang gutom na hindi para sa tao. Ang takot ay nagbigay daan sa isang nag-aapoy na pangangailangan. Kailangan malaman ni Laya. Hindi na sapat ang mga pahiwatig, ang mga garapon, ang mga kwento. Kailangan niyang makita gamit ang sarili niyang mga mata. Ang mga salita ni Aling Belen ay bumalik sa kanya. Mag-obserba ka. Ngayong gabi, bilog ang buwan. Isang kabilugan na tila nagpapatingkad sa lahat ng kulay ng mundo. Ginagawang pilak ang mga dahon at itim na tinta ang mga anino. Ayon sa mga kwento, ito ang gabi kung kailan pinakamalakas ang mga nilalang ng dilim. Ito ang gabi ng kanilang pangangaso. Nagtago si Laya sa sagingan sa likod ng bahay ng kanyang lolo Mateo. Ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapatindig sa kanyang mga balahibo. Ang bawat huni ng kuliglig ay tila isang babala. Naghintay siya. Ilang oras ang lumipas. Ang ilaw sa kubo ni Lolo Mateo ay namatay. Katahimikan. Nagsimulang mag-isip si Laya na nagkamali siya. Na marahil ay nababaliw na nga siya. Na ang lahat ng ito ay isang masalimuot na bangungot na nilikha ng kanyang isip. At doon, bumukas ang pinto sa likod ng kubo. Lumabas si Lolo Mateo, ngunit hindi siya ang lolong kilala niya. Ang kanyang mga galaw ay kakaiba, mabilis at palihim, na parang isang hayop na sinusuri ang paligid bago lumabas sa kanyang lungga. Hindi siya dumaan sa karaniwang daan. Sa halip, pumasok siya sa kasukalan sa gilid ng kanyang bakuran, patungo sa direksyon ng bundok makiling. Sumunod si Laya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na halos marinig na niya ito. Nag-iingat siya sa bawat hakbang. Tinatapakan lang ang mga tuyong dahon
ng dahan-dahan para hindi makalikha ng ingay. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa mga dahon ng puno ay lumikha ng isang gumagalaw na mosaik ng liwanag at dilim sa lupa, na ginagawang mas mahirap ang pagsunod. Sinundan niya ang kanyang lolo papalayo sa baryo, papalalim sa gubat sa paanan ng makiling. Ang hangin dito ay mas malamig, amoy lupa at nabubulok na halaman. Ang mga tunog ng baryo ay napalitan ng mga tunog ng gubat. Ang huni ng mga ibong panggabi, ang kakaibang tawag ng isang hindi kilalang hayop. Huminto si Lolo Mateo sa isang maliit na palanas, isang bilog na espasyo kung saan walang punong tumutubo. Ang liwanag ng buwan dito ay direktang tumatama, na ginagawang parang isang entablado ang lugar. Tumingala si Lolo Mateo sa buwan. At doon, nagsimula ang pagbabago. Una, narinig ni Laya ang tunog. Isang kasuklam-suklam na tunog ng mga butong lumalagitik at nag-aayos muli ng kanilang puwesto. Tila ang balangkas sa loob ng kanyang lolo ay binabali at binubuo muli. Ang kanyang likod ay umarko sa isang hindi natural na paraan. Ang kanyang gulugod ay humahaba. Sumunod ang pagbabago sa kanyang balat. Tila ito'y umuurong at kumukulubot, nawawalan ng kulay, nagiging kulay abo na parang balat ng isang paniki. Ang kanyang mga braso ay humaba. Yang mga daliri ay pumayat at naging parang mga sanga, at ang kanyang mga kuko, lumago ang mga ito, naging itim at matutulis na parang mga kutsilyo. Ang kanyang muka, iyon ang pinakamasahol. Ang kanyang ilong ay umurong, ang kanyang bibig ay humaba at napunit sa gilid. Nagpapakita ng mga gilagid na itim at mga ngiping maliliit at matutulis. At ang kanyang mga mata, nawala ang lahat ng kabaitan dito. Ang natira ay 2 pulang butas na nagniningas ng isang gutom na mas matanda pa sa panahon. Ang dating si Lolo Mateo ay nawala na. Ang nakatayo ngayon sa gitna ng palanas ay isang nilalang na payat at mataas, baluktot, at hindi para sa mundo. Ito ay isang bangungot na nagkatawang tao, isang aswang. Napahawak si Laya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Ang kanyang tiyan ay bumaliktad. Ang adobo, ang matamis na adobo na amoy lupa, bigla niyang naintindihan. Ang karne. Bumuga ng hangin ang nilalang. Isang tuyong pagsinghap na tila nagmula sa isang libingan. At kasabay nito, isang amoy ang lumutang sa hangin. Ang amoy ng kamatayan, ng nabubulok na laman. Isang amoy na dumikit sa kanyang lalamunan at nagpahirap sa kanyang paghinga. Nanginig ang buong katawan ni Laya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa lupa. Paralisado ng purong, hindi huwad na katatakutan. Ang kanyang lolo, ang kanyang santuaryo, ang kanyang tagapagtanggol ay ang halimaw na mismo. Nagsimulang gumalaw ang nilalang. Ang mga mahahabang braso nito ay halos sumayad sa lupa. Gumapang ito papalayo, papalalim pa sa gubat, naghahanap ng kanyang biktima. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon lang nakawala si Laya sa kanyang pagkatulala. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at doon, sa ilalim ng malamig na titig ng buwan, sumuka siya. Ngunit walang oras para sa pagluluksa. Walang oras para sa takot. Ang kanyang isip ay tumakbo ng mas mabilis kaysa dati. Tumakbo siya. Hindi pabalik sa kanilang bahay. Hindi pabalik sa kanyang mga magulang.
Tumakbo siya patungo sa nag-iisang lugar na alam niyang makakaintindi. Tumakbo siya patungo sa bahay ni Aling Belen. Bumagsak siya sa pinto nito, humahagulgol, ang kanyang mga salita ay nagkakabuhol-buhol. "Nakita ko po, si Lolo, totoo po, siya po ang..." Binuksan ni Aling Belen ang pinto. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay madilim at hindi mabasa. Hinayaan niyang matapos si Laya sa kanyang pag-iyak. Hindi siya nagpakita ng anumang gulat o awa. Nang sa wakas ay huminahon si Laya, inilagay ni Aling Belen ang isang kamay sa kanyang balikat. Ang hawak nito ay malamig at matatag, at sa isang boses na kasing lamig ng kanyang kamay, may ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nakaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng tagumpay. "Magaling," sabi niya. "Ngayon, handa ka na." Ang mga salitang iyon, "Ngayon, handa ka na," ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Laya. Sa halip, isang biglaang lamig ang gumapang sa kanyang gulugod. Mas malamig pa kaysa sa takot na naramdaman niya sa gubat. May mali. Ang ngiti ni Aling Belen, ang malamig na kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito ang reaksyon ng isang kakampi. "Handa para saan po?" tanong ni Laya. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. "Para tapusin na ito," sagot ni Aling Belen. Hinihila si Laya papasok sa kanyang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pagkakahila niya ay hindi na banayad. Mahigpit ito, halos masakit. Isinara niya ang pinto at ikinandado ito. Ang tunog ng trangka ay tumatak sa katahimikan na parang isang hatol. "Kailangan po nating tulungan si Nay, si Tatay," pagsusumamo ni Laya. "Sila?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Aling Belen. Isang tunog na walang bakas ng anumang kabutihan. "Wala na akong pakialam sa kanila. Sila ay mga kasangkapan lamang, mga pira-piraso sa aking laro. At ikaw, Laya, ikaw ang pinakamahalagang piyesa." Napaatras si Laya. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay hindi ang maawaing tindera ng isda. Ang kanyang tindig ay nagbago. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa isang matagal ng kinikimkim na galit. "Hindi ko po maintindihan. Siyempre hindi," sabi ni Aling Belen, dahan-dahang lumalapit. "Dahil ang tingin mo sa akin ay isang tagapagligtas. Ngunit ang totoo, ako ang mangangaso. At ang lolo mo, siya ang aking biktima. Matagal ko na siyang hinahanap." Inilabas niya ang isang maliit na patalim mula sa ilalim ng kanyang damit. Ang bakal nito ay maitim at luma, inukitan ng mga kakaibang simbolo. "Ang halimaw na yan na tinatawag mong lolo." Dumura si Aling Belen sa sahig. "Pinatay niya ang aking pamilya, Laya. Inubos niya sila. Ang aking asawa, ang aking 2 maliliit na anak. Ginawa niya silang pagkain. Nangyari iyon maraming taon na ang nakalipas. Sa baryo kung saan ako tunay na nakatira. Simula noon, inilaan ko ang aking buhay para hanapin siya at ipaghiganti sila." Ang bawat salita ay isang suntok kay Laya. Ang kwento ni Lolo Mateo tungkol sa pagliligtas kay Tomas. Ang litrato sa altar. Lahat ay nag-uugnay-ugnay na ngayon sa isang nakakatakot na paraan. Pero bakit? Bakit kami? Bakit si Tatay? Tanong ni Laya. Ang kanyang isip ay nagpupumilit na unawain ang lahat. "Dahil kailangan ko ng pain," sagot ni Aling Belen. Ang kanyang boses ay kasing talim ng kanyang patalim.
Ang lolo mo ay matanda na, mahina na siya. Ang lason sa iyong ama ay ang kanyang paraan para magpalakas. Ngunit ang pinakamatindi niyang kahinaan ay ang kanyang pangangailangang magpasa ng kanyang sumpa bago siya mamatay. At ang sanggol sa tiyan ng iyong ina, iyon ang kanyang perpektong sisidlan. Kaya tinulungan niyo kami para iligtas ang kapatid ko. May bahid ng pag-asang tanong ni Laya. Muling tumawa si Aling Belen, mas malakas ngayon. Iligtas? Hindi, Ineng. Ang lahat ng ginawa ko, ang asin, ang mga dasal, ang paggabay sa iyo na tuklasin ang katotohanan, ay may iisang layunin. Ang pahinain ka, ang sirain ang iyong paniniwala, ang basagin ang iyong espiritu. Dahil ang sisiw ng tiktik ay hindi basta-basta lilipat sa kahit sino. Kailangan nito ng isang sisidlan na bukas, isang sisidlan na puno ng takot at pagdududa. At doon, naunawaan ni Laya ang buong, nakakakilabot na katotohanan. Ang plano ni Aling Belen ay hindi kailanman para iligtas sila. Ang plano ko ay hindi para paalisin ang demonyo mula sa iyong ama. Paliwanag ni Aling Belen. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kabaliwan. Ang plano ko ay ilipat ito sa isang bagong sisidlan, isang mas mahina, isang mas madaling patayin. Lumapit siya ng tuluyan hanggang sa maramdaman na ni Laya ang lamig na nagmumula sa patalim. Ikaw, Laya, bulong ni Aling Belen. Ikaw ang magiging bagong kulungan ng sisiw. At kapag nasa loob mo na ito, sisiguraduhin kong hindi ka na aabutin ng umaga. Papatayin ko kayong dalawa ng sabay. Ang pag-asa ni Laya ay tuluyang gumuho. Wala siyang kakampi. Siya ay nasa pagitan ng dalawang halimaw, ang isa na gusto siyang kainin at ang isa na gusto siyang gawing sakripisyo. Hinawakan ni Aling Belen ang kanyang buhok, itinulak ang kanyang ulo patagilid para ilantad ang kanyang leeg. Ang malamig na talim ng patalim ay dumampi sa kanyang balat. Ang utang na dugo ay dapat bayaran ng dugo, bulong ni Aling Belen sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy kamatayan. At ikaw, Laya, ang magiging kabayaran. Ang malamig na bakal sa kalpal sa kanyang leeg ay nagpapasuko sa kanya. Sa isang saglit, tinanggap ni Laya ang kanyang kapalaran. Mamamatay siya dito. Isang sakripisyo sa paghihiganti ng isang estranghero. Ang kanyang pamilya ay maiiwan sa kamay ng isang halimaw. Wala nang pag-asa. Ngunit sa pinakamadilim na sandaling iyon, sa bingit ng kawalan, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi isang alaala ng takot, kundi isang alaala ng init at amoy ng dahon ng bayabas. Ang imahe ng kanyang lola Basyang, ina ng kanyang ina, na matagal nang pumanaw. Nakaupo sila sa ilalim ng puno ng sampalok. Tinuturuan siya kung paano gumawa ng laruang trompo mula sa bayabas. Bata pa si Laya noon, puno ng mga tanong. Lola, bakit po kailangan itali ng 3 beses ang pisi? Dahil ang 3 ay isang sagradong numero. Apo, sagot ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay sanay na sanay sa pag-ikot ng tali. Yan ang kasabihan. Ang masamang espiritu ay kayang sirain ang isa o kahit ang 2 buhol. Ngunit ang 3 buhol na may kasamang dasal, hindi nila kayang kalasin. Ang alaala ay napakalinaw. At kasunod nito, dumaloy ang iba pang mga alaala. Mga kasabihan, mga payo na dati tinatawanan lang niya. Kapag may masamang hangin, magsuot ka ng bawang sa iyong bulsa. Ang amoy nito'y kinamumuhian nila.
Ang abo mula sa pinaglutuan ay nagbubulag sa mga hindi nakikita. Kapag ikaw ay ginapos, isipin mo ang daloy ng tubig sa ilog. Ang tubig ay laging nakakahanap ng daan para makalaya. Mga salita ng isang matanda na puno ng pamahiin. Ngunit ngayon, sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang mga salitang iyon ay naging mga sandata. Manahimik ka, utos ni Aling Belen. Hinihila ang isang lubid para igapos ang mga kamay ni Laya sa kanyang likuran. Mahigpit ang pagkakatali. Hintayin mo lang dito ang pagdating ng lolo mo. Siya mismo ang maglilipat ng kanyang regalo sa iyo. Iniwan siya ni Aling Belen sa gitna ng silid, sa ilalim ng nag-iisang gasera. Pumunta ito sa kabilang silid. Narinig ni Laya ang isang tunog na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Ang tunog ng isang patalim na hinahasa sa bato. Isang ritmikong, nakakabaliw na tunog. Kaskas, kaskas, kaskas. Ang tunog ng kanyang nalalapit na kamatayan. Nagsimulang magpumigla si Laya, ngunit mas lalo lang humigpit ang tali. Takot. Iyon ang gusto ni Aling Belen. Iyon ang kailangan ng sisiw. Isipin mo ang daloy ng tubig sa ilog. Ang boses ng kanyang lola ay bumulong sa kanyang isipan. Itinigil ni Laya ang pagpupumiglas, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa halip na labanan ang lubid, sinubukan niyang pakiramdaman ito. Ang mga buhol, ang direksyon ng pagkakatali. Inalala niya ang isa pang kasabihan, ang pinakamahigpit na buhol ay may pinakamaluwag na puso. Ginalaw niya ang kanyang mga pulso, hindi palayo, kundi papasok, sinusundan ang direksyon ng tali. Hinanap niya ang puso ng buhol, isang maliit na espasyo, isang maliit na pagkakataon. Ginalaw niya ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan, paulit-ulit, na parang tubig na tumutulo sa bato. Kaskas, kaskas, kaskas. Patuloy ang paghahasa. Naramdaman niya ang bahagyang pagluwag. 1 milimetro lang. Ngunit sapat na iyon. Ipinagpatuloy niya. Ang kanyang paghinga ay kalmado na ngayon. Ang kanyang isip ay nakatuon. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang pamana ng kanyang mga ninuno, ang karunungang minana na dati kanyang itinakwil ay bumabalik na ngayon para iligtas siya. Sa wakas, naramdaman niya ang pagkalas ng isang buhol. Pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang kanyang mga kamay ay malaya na. Hindi siya gumawa ng ingay. Dahan-dahan siyang tumayo. Kaskas, kaskas, kaskas. Ang tunog ay nagmumula sa kusina. Sumilip si Laya sa siwang ng dingding na sawali. Nakita niya si Aling Belen, nakatalikod, abala sa paghahasa. Kailangan ni Laya ng sandata. Ngunit hindi isang patalim. Isang bagay na mas makapangyarihan laban sa uri ng kaaway na kinakaharap niya. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa madilim na silid. Ang mga nakasabit na tuyong halaman, ang maliit na altar, ang supot ng asin na nakasabit pa rin sa dingding, at ang kalan sa sulok kung saan may natira pang abo mula sa pinaglutuan kaninang umaga. Ang abo ay nagbubulag sa mga hindi nakikita. Dahan-dahan, kumuha si Laya ng isang dakok ng malamig na abo. Ang pino nitong alikabok ay parang seda sa kanyang palad. Kumuha rin siya ng isang maliit na piraso ng bawang mula sa bigkis na nakasabit. Hindi siya pwedeng manalo sa isang laban ng lakas, ngunit marahil kaya niyang manalo gamit ang karunungan. Ang paghahasa ay tumigil. Naramdaman ni Laya ang pagbabago sa hangin.
naramdaman ni Aling Belen na may mali. Laya. Hindi siya tumakbo palabas ng pinto. Ang pagtakas ay hindi na sapat. Ang pagtakbo palayo ay mag-iiwan sa kanyang pamilya na walang pag-asa. Kailangan niyang harapin ang dalawang halimaw. Hindi, naisip niya, hindi ko sila haharapin. Sila ang paghaharapin ko. Nang bumukas ang pinto ng kusina, wala na si Laya sa silid. Nagtago siya, hindi sa dilim ng bahay, kundi sa dilim ng gabi sa labas. At hindi siya tumakbo palayo sa panganib. Tumakbo siya patungo rito, patungo sa gubat, patungo sa lungga ng unang halimaw. Ang gubat sa gabi ay isang nilalang na buhay. Ang bawat anino ay tila gumagalaw. Ang bawat tunog ay tila isang banta. Ngunit wala nang takot si Laya. Ang nangingibabaw ngayon ay isang malamig at matalas na determinasyon. Ang abo mula sa kalan ay mahigpit niyang hawak sa isang kamay. Ang bawang ay nasa kanyang bulsa. Alam niya kung saan pupunta. Bumalik siya sa palanas kung saan niya nasaksihan ang pagbabago. Mula doon, sinundan niya ang amoy. Ang kasuklam-suklam na amoy ng nabubulok na laman at lupang basa. Dinala siya nito sa isang maliit na kuweba na natatakpan ng mga baging. Isang itim na bibig sa gilid ng isang malaking bato. Ang lungga. Lolo! Sigaw ni Laya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Walang sagot. Lolo Mateo, lumabas po kayo. Kailangan ko ng tulong. Isang ungol ang narinig mula sa loob. Isang mahina, pagod na ungol. Pagkatapos, isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa dilim. Ito si Lolo Mateo. Ngunit nasa isang kalagayang kahabag-habag. Siya ay nasa pagitan ng pagiging tao at halimaw. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang kanyang mga kuko ay mahaba. Ngunit ang kanyang mukha ay halos tao pa. Puno ng paghihirap at pagkalito. Ang kanyang mga pulang mata ay nakatitig kay Laya. Hindi na may gutom, kundi may pagod. Tila ang pagbabagong anyo ay umuubos na sa kanyang natitirang lakas. Apo, Laya. Ang kanyang boses ay garalgal, isang halo ng boses ng matanda at ng halimaw. Umalis ka na dito. Hindi po ako aalis hanggat hindi niyo tinutulungan ang pamilya ko. Sigaw ni Laya. Ang kanyang mga salita ay bahagi ng kanyang plano. Hindi ko na kaya. Kontrolin. Kung gayon, ibigay mo sa akin. Matapang na sabi ni Laya, humakbang palapit. Kung kailangan nyo ng bagong sisidlan, heto ako. Kunin nyo ako, pero palayain nyo na si tatay. Natigilan ang nilalang. Ang mga mata nito ay nanlaki. Kahit sa kanyang malahalimaw na estado, isang kislap ng dating Lolo Mateo ang lumitaw. Isang kislap ng pagkatlito at pagkabigla. Sino ang nagturo sa iyo niyan? Isang matinis at galit na boses ang biglang sumigaw mula sa likuran. Mabilis na lumingon si Laya. Si Aling Belen ay nakatayo sa gilid ng palanas. Ang kanyang itim na patalim ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Traidor na bata, ako dapat ang papatay sa inyo. Tumakbo si Aling Belen patungo sa kanila. Ang kanyang patalim ay nakaamba. Ngunit bago pa siya makalapit, isang sigaw ang pumunit sa gabi. Isang sigaw na puno ng paghihirap at galit. Huwag! Mula sa kasukalan, lumabas si Tomas. Ang kanyang mga mata ay ligaw, ang kanyang mga galaw ay magulo. Nakikipaglaban siya hindi sa isang kaaway sa labas,
kundi sa isang kaaway sa loob. Ang isang kamay niya ay nakahawak sa kanyang dibdib na para bang sinusubukang pigilin ang isang bagay na gustong kumawala. "Anak, takbo," sabi niya. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha. Ang eksena ay naging isang bangungot. Si Lolo Mateo ang naghihingalong halimaw. Si Aling Belen ang mangangasong puno ng paghihiganti. Si Tomas ang sisidlang nakikipaglaban sa lason sa loob niya. At si Laya nakatayo sa gitna ng lahat. Ang painin, nagsimula ang kaguluhan. Sumugod si Aling Belen hindi kay Laya, kundi kay Lolo Mateo. Ang tunay niyang pakay, umiktad ang aswang. Sinampal si Aling Belen gamit ang kanyang mahabang braso at itinapon ito palayo. Si Tomas ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, umuungol habang ang sisiw sa loob niya ay nagwawala. Marahil ay nararamdaman ang pagkakaroon ng dalawang potensyal na bagong sisidlan. Nakita ni Laya ang kanyang pagkakataon. Habang nakikipagbuno si Lolo Mateo sa kanyang sariling kahinaan at si Aling Belen ay sinusubukang tumayo, tumakbo si Laya kay Tomas. "Tatay, labanan niyo." "Hindi ko kaya." Hinawakan ni Laya ang dakok ng abo. Ang abo ay nagbubulag sa mga hindi nakikita. Ibinuhos niya ito sa mukha ng kanyang ama. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala kay Tomas, ngunit hindi ito ang kanyang boses. Ito ay isang matinis, malaibong hiyaw. Ang sisiw sa loob niya ay nasaktan, nabigla. Pansamantalang nalito ang demonyo. At sa isang saglit na kalinawan, nakita ni Laya ang tunay niyang ama sa mga mata nito. Isang sulyap ng pagmamakaawa. Samantala, muling sumugod si Aling Belen. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay si Laya. "Kung hindi kita magagamit, mas mabuti pang mamatay ka na." Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabiguan. Ngunit bago pa makarating ang patalim kay Laya, isang malaking kulay abong anino ang humarang sa daan. Si Lolo Mateo. Tumayo siya sa pagitan ng kanyang apo at ng patalim. Ang kanyang mga pulang mata ay hindi na nakatingin kay Laya, kundi kay Aling Belen. At sa mga matang iyon, walang bakas ng pagod o pagkalito. Tanging isang sinaunang, malamig na galit. Ang pagtatangka ni Aling Belen na saktan si Laya, ang kanyang lahi, ang kanyang kadugo, ay nagising sa natutulog na halimaw. "Aakin siya," ungol ng aswang. Ang mga salita ay hirap lumabas sa lalamunan nitong hindi na para sa tao. Nagulat si Aling Belen. Napaatras siya. Ngunit huli na. Sa isang iglap, sa isang galaw na napakabilis para masundan ng mata, hinawakan ng aswang ang magkabilang pisngi ni Aling Belen. Ang mahaba at matutulis na kuko nito ay bumaon sa kanyang balat. Sumigaw si Aling Belen, hindi sa sakit kundi sa purong takot. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Idiniin ng aswang ang mukha nito sa mukha niya. Ang kanilang mga labi ay halos magdikit at mula sa bibig ng halimaw lumabas ang isang itim, mahabang dila kasama ang isang maliit, nanginginig at basang-basang sisiw ng tiktik. "Hindi sa tumandi na taniti," sigaw ni Aling Belen. Ito ang halik ng tiktik, ang ritual ng paglilipat. Sa kuwan sa isang huling desperadong kilos, sinaksak ni Aling Belen ang dibdib ng aswang gamit ang kanyang patalim. Isang malakas na ungol ng sakit ang kumawala kay Lolo Mateo. Ngunit hindi niya binitawan ang kanyang hawak. Sa halip, mas lalo niyang idiniin ang kanyang bibig. Ipinapasok ang sisiw sa lalamunan ng babaeng mangangaso.
Nagsimulang mangisay si Aling Belen. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang puti nito ay napuno ng itim na mga ugat. Ang kanyang katawan ay umarko ng hindi natural. Isang malaibong hiyaw katulad ng narinig mula kay Tomas kanina. Ang kumawala mula sa kanyang sariling bibig. Binitawan siya ng aswang. Si Lolo Mateo ay bumagsak sa lupa. Ang itim na patalim ay nakabaon pa rin sa kanyang dibdib. Isang maitim at malapot na likido, hindi dugo, ang dumaloy mula sa sugat. Si Aling Belen naman, ang bagong sisidlan, ay tumayo ng may nanginginig na mga binti. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, sa kanyang katawan na nagsisimulang magbago. Isang nakakabaliw na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawa na pinaghalong tagumpay at kabaliwan. Nakuha niya ang hinahanap niya, ngunit sa paraang hindi niya inaasahan. At si Tomas, sa sahig, ay biglang umubo ng malakas. Isang ubo na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. At kasabay ng ubong iyon, isang maliit na itim na balahibo ang lumabas mula sa kanyang bibig at nahulog sa lupa. Pagkatapos ay isa pa at isa pa, hanggang sa isang maliit na bunton ng itim na balahibo ang nakalatag sa lupa sa harap niya. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Isang tunay, malinis na hininga. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang lason ay wala na. Tumingin si Aling Belen, hindi kay Laya, kundi sa kadiliman ng gubat. Isang bagong gutom ang nagniningas sa kanyang mga mata. Sa isang huling, nakakabaliw na sigaw na pinaghalong hiyaw ng taat piyok ng sisiw. Tumakbo siya papalayo, nilamon ng mga anino ng bundok makiling. Katahimikan. Lumapit si Laya sa kanyang lolo na nakahandusay. Ang kulay abo nitong balat ay unti-unting nagiging abo, natutuklap na parang papel na nasusunog. Ang mga pulang mata nito ay muling naging mga mata ng isang matanda, puno ng pagsisisi. Apo, bulong niya. Ang boses ay halos hangin na lang. Patawad. Hinawakan ni Laya ang kamay ng kanyang lolo. Hindi ito malamig at parang reptilya, kundi mainit na muli. Ang pamilyar na kamay na gumagabay sa kanya noong bata pa siya. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Laya at tumulo sa mukha ng matanda. Isang huling munting ngiti ang sumilay sa labi ni Lolo Mateo. Pagkatapos, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang buong katawan ay gumuho. Naging isang bunto ng pinong, kulay abong-abo, na dahan-dahang tinatangay ng hangin ng gabi. Ang natira na lang ay ang itim na patalim na nakabaon sa lupa kung saan dati siyang nakahiga. Lumapit si Tomas kay Laya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa, ngunit malaya na. Niyakap niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon nang walang anino ng halimaw sa kanyang mga mata. Walang salitang namutawi, tanging ang bigat ng isang bangungot na sa wakas ay nagwakas. Sa gitna ng palanas, sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng buwan, ang natira na lang ay isang ama, isang anak na babae, at ang mga abo ng dalawang nilalang na nilamon ng sarili nilang dilim. Walang nagsalita habang sila'y naglalakad pabalik mula sa gubat. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa mga sigaw kanina. Si Tomas ay nakahawak sa balikat ni Laya, hindi lang para suportahan ang sarili, kundi para siguraduhing totoo ang lahat, na ang kanyang anak ay ligtas at siya ay malaya. Ang hangin ay amoy abo at ozone. Ang amoy ng isang labanang espiritual na katatapos lang.
Nadatnan nila si Amalia sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Isang gasera ang nanginginig sa kanyang kamay. Walang nagpaliwanag. Hindi na kailangan. Sa sandaling makita niya ang mga mata ng kanyang asawa. Mga matang pagod, malungkot, ngunit sa wakas ay kanya na muli. Naiintindihan na niya. Niyakap niya si Tomas. Isang yakap na puno ng mga taon ng pagtitiis at dasal. Hindi na sila natulog sa bahay na iyon. Hindi na nila kaya. Bago pa man sumikat ang araw, nag-iimpake na sila. Walang luhang pumatak. Tanging ang apurahang paglalagay ng iilang damit sa mga bayong. Iniwan nila ang halos lahat. Ang mga lumang kasangkapan, ang mga palayok, ang mga alaala. Ang bahay ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang libingan ng mga bangungot. Habang paalis sila, lumingon si Laya sa huling pagkakataon. Ang barangay Sinagtala na natutulog pa sa ilalim ng kulay abong liwanag ng umaga ay tila payapa. Ngunit alam na ni Laya ang katotohanan. Alam niya na sa lalim ng gubat sa paanan ng bundok Makiling, isang bagong alamat ang isinilang. Isang babaeng baliw na naglalako ng isda sa araw at isang halimaw na sumisigaw na parang sisiw sa gabi. Umalis sila at hindi na lumingon pa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng mga busina at ang dagundong ng syudad ay malayo sa huni ng mga kuliglig sa Sinagtala. Nakatira na sila ngayon sa isang maliit na apartment sa Maynila. Isang mundo na gawa sa semento at bakal. Ipinanganak na ni Amalia ang kanyang bunsong anak, isang malusog na lalaki na may mga matang kasing liwanag ng sa kanyang ina. Si Tomas ay ibang tao na. Nagtatrabaho siya sa isang construction site. Umuuwi gabi-gabi na pagod ngunit may ngiti sa labi. Ang amoy ng alak ay napalitan na ng amoy ng pawis at semento. Minsan, nahuhuli siya ni Laya na nakatitig lang sa kawalan at alam niyang binabalikan nito ang dilim. Ngunit hindi na siya nag-iisa roon. Sinubukan ni Laya na maging normal. Nag-aral siya sa isang pampublikong paaralan, nakipagkaibigan at sinubukang kalimutan ang amoy ng lupang basa at ang tunog ng mga butong lumalagitik. Halos nakumbinsi na niya ang kanyang sarili na ang lahat ng iyon ay isang masamang panaginip na lamang. Isang gabi, habang ginagawa niya ang kanyang takdang aralin sa kanyang maliit na kwarto, narinig niya ang tawanan mula sa sala. Ang malambing na tawa ng kanyang ina at ang malalim, masayang tawa ng kanyang ama na nakikipaglaro sa kanyang kapatid. Isang sinag sa karimlan, isang tunog ng kapayapaan na dati ipinagkait sa kanila. Ngumiti si Laya. Sa wakas, tapos na. Ligtas na sila. At doon, sa gitna ng ingay ng traffic sa labas at ng masayang tawanan sa kabilang silid, narinig niya ito. Isang tunog na hindi dapat naroroon sa puso ng syudad. Napakahina sa simula, halos hindi marinig. Isang matinis na piyok. Napahinto si Laya sa pagsusulat. Pinakinggan niyang mabuti. Baka guni-guni lang, isang alaala na ayaw mamatay. Muli ang tunog. Mas malapit ngayon, tila dala ng hangin mula sa bukas na bintana. Piyok. Isang tunog na napakapamilyar. Ang tunog ng isang sisiw na bagong pisa. Ang tunog na nagsimula ng lahat. Tumingin si Laya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga bituing hindi maabot. Ang gabi ay puno ng buhay at ingay. Walang dahilan para marinig niya ang tunog na iyon. Hindi niya alam kung ito ay isang alaala na bumabalik para dalawin siya
o isang babala. Isang paalala na ang ilang uri ng dilim ay hindi kailanman namamatay, na ang utang na dugo ay laging nakakahanap ng paraan para maningil, na kahit gaano ka pa kalayo tumakbo ang ilang mga kanta, kapag narinig mo na, ay mananatili sa iyo magpakailanman. Hindi nang ngumiti si Laya. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal, at sa malayong distansya na hindi niya nakikita, ang hangin ay muling nagdala ng sagot. Piyok. At dito nagtatapos ang madilim at mapait na paglalakbay ni Laya at ng kanyang pamilya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taus-pusong pasasalamat sa inyong pagsama. Salamat sa paglalakbay sa bawat kabanata, sa pakikinig sa bawat bulong ng takot, at sa pananatili sa tabi ni Laya habang hinaharap niya ang mga aninong nagkukubli sa kanyang tahanan at sa kanyang isipan. Ang kwentong ito ay isinilang mula sa isang bulong, isang pagnanais na isalaysay, hindi lamang ang tungkol sa mga halimaw ng ating alamat, kundi pati na rin sa mga halimaw na nananahan sa loob din natin. Ang galit, ang pagsisisi, at ang takot na minsan ay mas madilim pa kaysa sa gabi. Sapagkat sa likod ng bawat huni ng sisiw at anino ng aswang, ang kwentong ito ay tungkol sa liwanag. Ito ay tungkol sa hindi matatawarang pag-ibig ng isang ina, sa pagpapatawad para sa isang amang naligaw ng landas, at higit sa lahat, sa tibay ng loob ng isang anak na natutong hanapin ang kanyang lakas, hindi sa pagtakas, kundi sa pagbabalik tanaw sa karunungan ng kanyang mga ninuno. Ito ay isang kwento ng pag-asa sa gitna ng karimlan. Ang kwentong ito ay isa na ngayong alaala na pinagsaluhan natin, kaya't inaanyayahan ko kayo. Ano ang tumatak sa inyong isipan at puso? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin hanggang sa ating muling pagkikita sa panibagong kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.